Hello traders and welcome back sa ating channel. And sa video na to gusto kong i-share sa inyo itong strategy na ginamit natin kanina. And actually ilang linggo ko na siyang ginagamit and nakakakita naman ako ng magandang results. And eto nga yung mga trades natin kanina. At meron akong mga trades na na-record. Okay, so ipapakita ko sa inyo yun no, mamaya para mapita natin paano ba ini-execute exactly itong strategy na to. So for today, we made around $916. And as you can see, according to the leaderboard of the day, ang position natin ngayon ay pang 147, no? In terms of profit, okay? So, eto yung strategy na ginamit natin, no? At X muna natin lahat tong mga to para mapakita ko sa inyo kung paano i-add yung mga indicators na gagamitin natin. So, gagamit tayo ng tatlong moving average. Ang una is yung 21 moving average. So, ito yung ating fastest moving average. So, gawin lang nating blue. And ang type ng ating moving average ay SMMA or Smooth Moving Average. Yung ating slower moving average ay nasa 50 period. Again, SMMA. And gawin natin siyang yellow. And yung last one is 200 moving average. Ito yung ating slowest moving average. And ito lang gawin nating kulay. Then lastly, i-add natin yung RSI. So hindi na natin kailangan baguhin yung default settings. So eto na yon. So ngayon, ano yung ating mga entry conditions, no? So first, let's talk about our up trade conditions. Okay, so ano yung mga tinitignan natin bago tayo mag-enter ng up trade? So first, dapat yung ating tatlong moving average is naka-line up just like this. Okay, so sunod-sunod siya. Yung pinakababa ay dapat 200 moving average. Yung nasa gitna ay 50 moving average at yung nasa pinakataas ay 21 moving average. So after we see na naka-line up yung tatlo, dapat yung ating price action or yung ating mga candles is above doon sa ating mga moving average so that malaman natin na merong uptrend, no? Since merong uptrend, no, ibig sabihin isasabayan natin yung trend, hindi natin kukontrahin. So, ang tinitignan lang natin is opportunity for an uptrade. Okay? Ngayon naman, yung pangalawang condition na titignan natin is yung RSI. Yung RSI is dapat above the 50% level pero hindi dapat tataas sa 70% level. So, nasa gitna lang ng 50 and 70 so that we know na merong healthy bullish momentum. Ayaw natin na lumagpas sa 70% level yung RSI dahil ibig sabihin nun yung price ay overbought, no? And possible magkaroon ng reversal to the downside. Okay? Ngayon naman, ang ating last na hinahanap or ating last condition is dapat meron tayong makitang candlestick pattern. So specifically, bullish candlestick pattern. So ano ba yung mga example ng bullish candlestick pattern? So una is yung ating long lower wick candle. Okay? So ganyan yung itsura niyan, long lower wick. Okay? So meron siyang maliit na body sa upper part at mahaba yung kanyang lower wick. So ano ba yung psychology behind this pattern? Sinubukan ng mga sellers na ibaba yung price they initially but they are unsuccessful and nanaig pa rin yung mga buyers. Okay, so na-overcome ng buying pressure yung selling pressure. Kaya nakita natin yung price ay tumaas at nag-close right here. Okay, so therefore nabuo yung lower wick na mahaba. Okay, and pangalawa na pwede nating tingnan na bullish candlestick pattern is yung bullish engulfing pattern. So ano ba yung itsura ng bullish engulfing pattern? Meron tayong red candle and sinundan ng malaking
green candle, no? And mapapansin natin na kayang lamunin netong green candle yung previous red candle. So therefore, tinawag siyang engulfing candle. Okay? So after we see that, yun na yung pinaka-trigger natin to enter an uptrade. And ang ginamit ko na expiration time for this trading session ay 1 minute. Alright? And ang ating time frame is also 1 minute. Ngayon naman, ano yung ating mga tinitignan na conditions for downtrade naman? Okay, downtrade. So for downtrade, ang mga tinitignan natin is just like this, no? Dapat yung tatlong moving average is naka-line up tulad nito. So this time yung 200 moving average yung nasa pinakataas, yung 50 naman laging nasa gitna yan, no? And yung nasa pinakababa is yung 21 moving average. So yung price action or yung candles is dapat nasa ilalim ng tatlong moving average na to, no? Therefore, telling to us na merong downtrend. And since merong downtrend, sasabayan natin siya, hindi natin ko-comprehend. At we are only looking for an opportunity na mag-enter ng downtrade. Okay? So, yung pangalawang condition na titignan natin is dapat yung RSI ay below the 50% level pero above the 30% level, no? Nasa gitna siya ng 50 and 30 so that we know na merong healthy bearish momentum. Ayaw natin na sumobra yung RSI sa 30% level, no? Dahil ibig sabihin nun, merong oversold, no? Ibig sabihin, possible magka-reversal. And ayaw natin yun, okay? And lastly, we will be looking for bearish candlestick pattern, okay? So ano ba yung mga bearish candlestick pattern? Baliktarin lang natin yung kanina. Ngayon naman, ang tinitignan natin ay long upper wick, okay? So maliit na body and then meron siyang mahabang upper wick. Okay? So ano ba yung ibig sabihin nito? Sinubukan ng mga buyers na iangat yung price but they are unsuccessful and at the last minute, no, na naeg yung mga sellers. Okay? So na-overcome ng selling pressure yung buying pleasure. Therefore, nabuo etong mahabang upper wick, no? And nag-close yung price right here. So, pinapakita niya na malakas yung selling pressure. Yung isa pa na tinitignan natin na possible bearish candlestick pattern is yung bearish engulfing pattern. So, meron tayong green candle and sinundan siya ng malaking red candle, no? So, fully engulfing yung previous green candle. Okay? So, ngayon, punta na tayo sa ating trading session. Pero bagong lahat, guys, again, gusto ko lang ipaalala kapag susubukan nyo yung bagong strategy, may natutunan kayo, no? Start muna kayo lagi sa demo account. So, wala kayong ilalabas, practice muna kayo, no? And if you want to try out etong Kotex, merong link dyan sa description. Pwede mong gamitin yung link na yun para mag-register. After you practice, no matter how long it is, no? Depende sa'yo, ilang linggo, ilang buwan. Pag ready ka na mag-deposit, pwede mong gamitin yung aking code na Chart Enjoyer para makakuha ka ng 50% bonus sa deposit mo. Okay? So, punta na tayo sa trading session. Okay guys, so may kita natin dito. I think ito yung aking pangatlong trades for this day. Pero hindi ko na-record yung unang dalawa, no? So, dito lang ako nakapag-start mag-record and nag-enter tayo dito ng downtrade. Okay? So, nandito yung ating hinahanap. Yung tatlong moving average natin naka-line up. So, for a downtrade, dapat yung 200 moving average na sa pinakataas. Yung pinakababa naman ay 21 moving average. Of course, yung 50, yung color yellow, lagi nasa gitna, no? So, yung ating price action or yung ating candle, nasa baba nung tatlong moving average. Okay, so okay tayo dun yung una nating condition. So, tignan natin yung RSI, may kita natin na nasa gitna siya ng 50 and 30% level. Okay? So, yung pangalawang condition natin is also check. Okay? Ngayon naman, yung previous candle guys, tignan natin, merong nagkaroon ng bearish engulfing candle. Okay? Actually, sobrang engulfing na niya dahil talagang yung price bumulusok pababa. Okay?
So, kaya tayo nag-enter dito ng down trade. So, yung tatlong conditions na hinahanap natin is nakita natin. Okay? So, eto yung sunod natin na trade guys, and almost the same lang siya dun sa ating last trade. And yung mga criteria natin for a down trade, lahat nakita natin kaya nag-enter tayo ng trade. So, yung tatlong moving average, naka-line up, yung price action nasa baba ng tatlong moving average. Tapos yung RSI natin is between the 50 to 30 level at nakakita tayo ng bearish engulfing pattern. So after nito guys is meron pa akong mga trades na isasama dito sa video na to para mapanood nyo at para makita nyo iba't ibang senaryo kumbaga. So halimbawa paano naman kapag up trade, okay? So hindi ko na ipapaliwanag no, may kita nyo naman sa video paano in-execute, okay? Siguro lalagyan ko na lang ng timestamp kasi medyo mahaba to no kapag pinagsama-sama natin yung mga trades, okay? So timestamp na lang para madali nyo ma-navigate kung nasaan yung mga trades.
Okay guys, so nakita nyo yung mga trades natin using this strategy, no? So yun yung mga ilan sa mga trades natin for today. And iba't ibang senaryo nakita natin paano yung up trade, paano yung down trade. And of course, pag ginamit nyo itong strategy na to, nag-practice kayo, is marami pa kayong iba't ibang senaryo na may encounter. That's why important na mag-practice muna kayo, no, para ma-familiarize kayo sa mga iba't ibang senaryo na pwedeng mangyari. And lalo na dito sa binary options, no, medyo mabilisan yung ating trades. At least yun yung style ko, no. So kung ganun din yung style mo, of course, every second counts. Kaya kapag hindi ka nag-practice, of course, mag-hesitate ka mag-enter ng trade. Mag-iisip ka muna na, teka, mag-enter na ba ako? Di ba ako mag-enter? Kasi nga, hindi ka nag-practice. So yung ilang segundo na yon na nag-hesitate ka, posibleng maging dahilan ng pagkatalo ng trade mo, no? So again, important practice muna. And if you want, you can use the link in the description to register, mag-open ng demo account dito sa Kotex. At pag ready na kayong mag-deposit, you can use the promo code Chart Enjoyer. So all small letters,
para makakuha kayo ng 50% bonus. So maraming salamat guys sa panonood at sa pagsuporta sa channel natin. And please, wag niyong kalimutan na mag-subscribe and i-like yung video. And kung hindi man nakaka-istorbo, mag-comment na rin kayo at i-click niyo na rin yung notification bell, no? Salamat guys at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.